Magiging maganda sana ang umaga ng mag-amang Pasiano at Adela, kundi sila nabulahaw ng maingay at nakakairitang boses ni Senyora Leticia. Hoy! Pasiano, Adela! Lumabas kayo at nang magkausap tayo rito. Akala nyo yata ay mapagtataguan nyo ko. Hoy! Kahit saan pa kayo magpunta, mahahanap at mahahanap ko kayo. Akala nyo yata hindi nakarating sa akin ang plano nyong tumakas. Gusto nyong takasan ang obligasyon nyo sa akin. Aba, hindi maaari sa akin ang mga kalokohan nyong yan. Hindi pwede. Kaya magtutuos tayo ngayon. Lumabas ng bahay at lumapit sa nagsisisigaw na si Senyora Leticia ang mag-amang Pasiano at Adela. Parehong nakatakip ang mga kamay sa kanilang tenga. Oh, ano na naman kaartehan yung ginagawa niyong yan at may patakip-takip pa kayo sa inyong mga tenga? Paanong hindi kami magtatakip? Nakakarindi ang boses niyo, Senyora Leticia. Ang sakit sa tenga. Nakakabasag ng eardrum. Oo nga naman po. Pakiramdam ko po para po ako nakakarinig ng pinupunit na yero. Anong pinupunit na yero sinasabi mo, ha, Adela? Ang sabihin mo, hindi mo alam ang boses na pwedeng maging soprano. At yun ang timbre ng boses ko. Ano ba soprano sinasabi mo? Talagang may plano kapag sumali sa choir. Hindi ka pwede doon, Senyora Leticia. Dahil masakit sa tenga ang boses mo. Pati nga mga insekto nag-alisan dahil hindi kinayang pakinggan ang boses mo. At talagang nilalait mo pa ang boses ko? Hoy! Para sabihin ko sa'yo, andito ako para sa atraso nyo sa akin. Nag-usap na po tayo noong nakaraang linggo, hindi ba? Nung nakaraang linggo yon, iba yung ngayon. Napasugod ako dahil sa nakarating sa akin balita. Plano yung umalis para takasan ang utang nyo sa akin. Oy, 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 oy! Para sabihin ko sa inyong mag-ama na hindi uubra sa akin ang pagiging malasubas ninyo. Aba, sandali lang. Sobra naman po yata kayo magsalita, Senyora. Ano po bang balasubas ang sinasabi nyo? Hindi kami ganun ang itay ko. Ano man yung pagkakautang namin sa inyo, hindi namin tatakasan yon, kundi babayaran namin. May nakarating kasi sa akin na aalis kayo, tatakas kayo. Nako, Senyora, nabiktima ka ng fake news. Palibasa, naniniwala kayo sa mga sinasabi ng nakakausap niyong Marites. Kaya hayan, nagkakaganyan kayo ngayon. Tamang hinala. Senyora, hindi po kami aalis at lalong hindi namin tatakasan ang utang namin sa inyo. Ay, nako, hindi ako naniniwala. Kaya gusto ko ngayon din ay magbayad kayo ng pagkakautang nyo sa akin. Ang gusto ko ay buo ang ibabayad nyo. Okay lang po ba kayo, Senyora? Aba, wala kami makukuhang pera ngayon. Aba, problema nyo na yon. Teka lang, may usapan tayo, di ba? Nababayaran namin sa loob ng 1 taon ang perang inutang namin sa inyo. Abay, ba't ngayon gusto nyo bayaran ng buo? Hindi pala kayo marunong tumpad sa usapan. Saka nagbabayad naman kami ng tubo, ah. Dahil nga susubain nyo ko, tatakas kayo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi nga kami aalis? Hindi kami tatakas. Sa kalupa namin itong kinatitirikan ng aming bahay. Paano kaming aalis dito? Kaya nga kumalma lang po kayo. Dahil kami, hindi po kami aalis dito, Senyora. Kung sino man po nagsabi sa inyo na aalis kami, gusto lang po nun manira at gumawa ng gulo. Maaari naman kayo umalis Basta maiiwan nyo sa akin ang titulo ng bahay nyo para pambayad sa utang nyo sa akin. Senyora, hindi nga kami aalis at lalong hindi namin ibibigay sa inyo ang titulo ng lupa namin. Ito na nga lang ang pagmamay-ari namin, pag-iinteresan nyo pa. Pwes, kung hindi kayo aalis, abay kailan kayo magbabayad ng utang nyo?
Gumagawa na po kami ng paraan, senyora. Aba, bilisan nyo naman. At napapagod na rin akong pabalik-balik dito para maringil lang utang nyo. Baka buwisit kayo. Kung napapagod ka, maaari namang huwag na kayong bumalik dito. Para ano? Para maging masaya kayo? Alam nyo, ang mabuti pa, senyora, ay umuwi na kayo. At baka mamaya niyan meron kayong makasalubong na aswang. Ang alam ko pa naman galit ang mga aswang sa taong may ingay. Totoo ba yan sinasabi mo, pasyado? Abay, oo naman, senyora. Katunayan nga niyan, may babaeng saksakan ng ingay na pinatay ng aswang dito sa lugar namin. Ang ginawa niya, sinakmal ang leeg ng babaeng maingay. Tapos hinila ang dila, saka kinain para hindi na makapag-ingay. Kaya mag-iingat po kayo, senyora. Delikado po ang daan pa uwi. Baka sira ulo tong mga ito Huwag niyo akong tinatakot. Ba't naman namin kayo tatakutin? Kung ayaw niyong maniwala, bahala kayo. Pwede naman kayong manatili dito hanggang sa dumilim. Saka kayo umuwi, senyora. Saka kahit araw po, ay biglang umaatake ang sinasabi ni Itay na aswang. Wala po siyang pinipiling oras. Pasyado, maaari bang samahan mo ko? Saan, senyora? Sa daan, palabas nitong baryo nyo. Baka mamaya makasalubong ko yung aswang na sinasabi mo damuho ka. Ayoko pang mamatay. Marami pa akong plano sa buhay. Sabi ko nga sa inyo, senyora, galit ang aswang sa mga taong may ingay at matatabi ng bunganga. Kaya nga, samahan mo ko, pasyado. Pagkatapos nyo kami sigaw-sigawan at awayin ngayon gusto mong samahan kita. Aba, mas gusto ko nga na may sumalubong na lang sa iyong aswang at atakihin ka para tapos na rin ang pagpunta mo dito at wala nang naniningil sa amin. Tama po kayo doon, Itay. Bakit nyo nga naman sasamahan si senyora? Di hayaan na lang nating gawing pagkain niya ng aswang. Sige na. Pasensya na. Sorry na sa inyo. Nakikiusap ako. Samahan mo ako, pasyado. Samahan mo ako makalabas ng baryo nyo. Hindi maaaring walang kapalit yun, senyora. Abay, ang lagay Sige na. Ganito na lamang. Babawasan ko ang tubo sa utang ninyo sa akin. Kung dati ay 8%, gagawin ko na lamang 7%. Kahon, hindi pwede. Ayoko. Hahayaan pa rin kitang atakihin ng aswang. Ano ba yan? Sige. 6% na lang. Hindi. Kahon pa rin. Malamang, nag-aabang na sa labas ng baryo namin ang aswang na humihila ng dila tapos ay kinakain. Pambihira naman ito mga to. Sige, huling tawad. 5%. Kahon pa rin. Hindi ba, Itay? Oo, kahon pa rin. Ano pa naman ito? Eto. Last na talaga ito. Huling tawad na. 4%. Kahon! Kung 1%, papayag na ako. Pabwisit na ito. Sa'yo na ang 1% mo. Paano ba yan? May aswang na pwede kayo makasalubong. Galit sila sa mga mabubungangang kagaya mo. Hihilahin talaga nun ang dila mo at gagawin bopis. Hindi na. Hindi ako natatakot. Di bali lang mamatay ako kaysa sa 1% na sinasabi mo. Sa bagay okay lang naman, senyore. Kasi kapag natigok kayo ng aswang, tiyak 0% na ang tubo ng utang namin at malamang yung utang na yon ay makalimutan na rin. Makahayop kayo. Baka mandurugas para masyestas. Bahala kayo sa buhay niyo. Natatakot man, ay umalis na si Senyora Leticia. Alam ng mag-ama kung gaano ang kaba ng babaeng naniningil ng utang. Pero kahit paano, ay nakaganti sila sa paninigaw at pangiistorbo sa kanila. Dahil umalis itong abot-abot ang takot at kaba dahil sa posibleng pag-atake ng aswang. Sa pag-alis ni Senyora Leticia, lumapit sa mag-amang Pasiano at Adela ang batang si Onin
Nasa mukha ng bata ang pagtataka. Nakatingin ito sa kanyang ina. Batid niya na may gustong malaman ang batang pipi at bingi ng ipinanganak. Kaya sa paraang mauunawaan ni Onin ay sumenya si Adela habang nagsasalita. Anak, meron lamang tinatanong si Senyora sa amin ng lolo mo. Kaya nagpunta siya rito sa atin. Sabi mo, parang galit si Senyora? Nako, hindi anak. Hindi siya nagagalit sa amin. Adela, kahit hindi nakakarinig ang apo ko, tsak, ramdam niya yung galit ni Senyora kanina. Kasi nakikita niya ang ekspresyon ng mukha ng babaeng yun kanina. Hindi man nakakarinig at nakakapagsalita si Onin, pero hindi siya bulag. Kaya nakita niya ang kilos kanina ni Senyora. Kung sa bagay, ay tama po kayo doon, Itay. Kung anong ikinakagalit ni Senyora, yun ba ang gusto mong malaman, ha, Onin? Yung perang inutang namin ng lolo Pasiano mo sa kanya. Dahil yun sa pagkakasakit noon ng lola mo. Pero huwag kang mag-alala, anak. Hindi naman namin tatakasan yun ng lolo mo. Talaga lang mabunganga yung si Senyora. Kaya nga, hindi na namin gaanong pinapansin ng nanay mo ang pagpunta-punta niya rito. Habang kausap ni Lolo Pasiano ang apong si Onin, ay sinamahan niya ng pagsenyas at pagmuestra ng mga kamay upang maunawaan yun ng bata. Tumangu-tangulang ang batang si Onin na may kasamang pagngiti, katunayan na nauunawaan niya ang sinasabi ng kanyang lolo. Mabuti pa anak, samahan mo na lang ako sa kusina ha. Tulungan mo ako magluto ng ating pananghalian. Ikaw ang maghiwa ng mga gulay na aking lulutuin. Sumang-ayon naman si Onin sa sinabi ng ina. Kaya sumama na ang bata. Habang patungong kusina ang mag-ina, ay nakamasid sa kanila si Lolo Pasiano. Awa ang nararamdaman niya para sa kanyang apo. Naisip niya na kung may magagawa lang sana siya para matulungan si Onin na makapagsalita at makarinig, ay ginawa na niya para maging normal ang buhay ng kanyang nag-iisang apo. Sa kabila ng kapansanang taglay ni Onin, ay hindi naman nalilimitahan ang kanyang kakayahan para makatulong sa kanyang nanay at lolo. Naaasahan naman ang bata sa mga gawaing bahay. Nagagawa rin niyang makipaglaro, lalo na't may isa siyang kababata na nakakaintindi sa kanyang kalagayan. Siya si Estong. Siya ang matalik na kaibigan ni Onin at madalas nakalaro. Dahil nga hindi nakakapagsalita at nakakarinig si Onin, ay may sariling paraan si Estong para makapag-usap sa kanyang kababata at kaibigan. Akala ko, wala ka pa rito sa may taniman ng bakawan, Onin eh. Ang sabi mo kanina ka pa rito at hinihintay mo ko. Ayos ka talaga, Onin. Nung sabi mo, nainip ka sa paghihintay sa akin? Kasi naman may ipinagawa pa sa akin ng inay ko. Kaya hindi kaagad ako makaalis ng bahay. Oo, kailangan ko munang tapusin yung ipinapagawa niya sa akin para hindi ako pagalitan at payagan ako magpunta dito sa may taniman ng bakawan. Gusto mong manguha tayo ng bangungon at ng suso na pwedeng ulam? Oo, gusto ko yan. Aba, hindi na rin ako nakakain ng bagungon Masarap pa naman magluto ng ginataang bagungon ng inay ko. Tapos, iuulam sa mainit at malambot na kanin. Huwaw talaga, nakakagutom. Anong sabi mo? Masiba ako? Hindi Saka talaga namang masarap at malambot na kanin bagay ang ginataang bagungon Ang sabi mo sa akin, paborito mo rin yun, di ba? O di ba? Paborito mo rin? Kaya tara na, halat na tayo ng mga bagungon. Patungo na sana ang dalawang bata sa pangunguha ng bagungon nang biglang dumating ang batang si Dagul na may kayabangan at madalas manginis sa kanila. Hoy! Ikaw talaga, Estong! Gustong-gusto mong kasama tong si Pipi
Ano namang masama kung lagi kong kasama si Onin? Kaibigan ko siya eh. Oh, huwag ka na sumabat sa usapan, Onin. Hindi rin naman namin ikaw maiintindihan eh. Saka mahihirapan ka lang. Hindi rin kita gustong kausap, no? Kasi puro ang naririnig ko sa'yo. Mahirap kang kausap. Pasaway ka talaga, Dagul. Alam mo may diferensya nga si Onin eh. Engot ka ba? Hindi. Ikaw nga itong engot eh. Kasi gusto mong kasama lagi ang kagaya niya. Naku po, mamaya niyan eh. Mahawa ka sa pagiging pipi at bingi niya. Ikaw pala tong engot at baliw eh. Hindi naman nakakahawa ang kagaya ni Onin. Saka, mas ayaw ko namang kasama ka. Kasi nga, mas mahirap na mahawa ng iyong kayabangan at kahambugan. Ano? Ako hambog? Oo, matagal na. Saka lagi mo nalang pinipintasan tong si Onin. Magpasalamat ka nga dahil wala kang diferensya. Talaga, nagpapasalamat ako sa mga magulang ko dahil hindi ako katulad ng kaibigan mong kulang-kulang. Kita mo to? Ang sama talaga ng tabas ng bibig mo. Ano bang kulang-kulang na sinasabi mo? Di nga ba, kulang-kulang si Onin? Kulang siya sa pandinig, kulang siya sa pagsasalita, di kulang-kulang. Ewan ko sa'yo, Dagul. Ikaw ang kulang-kulang. Anong sinabi niya, Estong? Huwag daw tayo mag-away kasi masama daw yung nag-aaway. Wow! Ang bait naman ng kaibigan mo! Oo naman, talaga mabait si Onin. Kaya siya nga ang kaibigan ko eh. Kaya nga kung wala kang magawa, pwede ba lubay-lubayan mo na nga lang kami, Dagul? Humanap ka na lang ng ibang mabubuli mo. Saka isa pa, wala kaming planong makipagkaibigan sa hambog na kagaya mo. Kung ayaw nyo, di wag. Hindi kayo kawalan, no? Iniwan na ni Dagul ang magkaibigan. Nagtungo na sila sa taniman ng bakawan para manguha ng suso na tinatawag ding bagungon. Bigla nilang narinig ang sigaw ni Dagul na takot na takot. Maya-maya lamang ay nakita ni na Estong at Onin na kumakaripas ng takbo patungo sa kanila ang batang buli. Oh, ano nangyari kay Dagul? Oo nga, Onin eh. Parang may kinakatakutan si Dagul. Tulungan niyo ako, Estong! Tulungan niyo ako! O bakit? Ano nangyayari sa'yo? Hinahabol ako ng sigbin! Anong sigbin ang sinasabi mo? Yung alaga ng aswang! Ha? Meron ba dito nun? Ewan ko, pero ayan na siya! No? Nasaan? Ah! Isang hayop na kahawig ng isang asong ulol ang tumatakbo patungo sa kinaroroonan ng tatlong bata. Umuusok ang ilong at nanlilisik ang mapupulang mga mata ng sigbin. Ano gagawin natin? Tayo ang puntirya ng sigbin. Aatakihin tayo. Paano na tayo nito? Kasalanan mo to, Dagul eh. Pati kami dinamay mo. Sa'yo lang yata galit ang sigbin eh. Kasi ambog ka. Baka may ginawa ka sa kanya kanina. Wala akong ginagawa sa kanya. Teka, ano bang gagawin natin? Ano ba sinasabi mo, Onin? Sa tubig daw. Sa taniman daw ng bakawan. Doon daw tayo. Bilisan natin. Ano pang hinihintay natin? Lumusong na tayo sa tubig! Nagmamadaling lumusong sa tubig sa taniman ng mga punong bakawan ang tatlong bata. Tama ang naging suwestyon ni Onin dahil hindi magawa ng sigbin na lumusong sa tubig. Takot ito na mabasa. Tama nga tinuro mo, Onin. Di nga tayo masundan ng sigbin dito sa tubig. Ang galing! Takot pala siya sa tubig! Tignan nyo, inaamoy-amoy lang niya ang tubig, pero hindi makalusong ang halimaw. Uli ka naman ng ungol, Onin! Dagul, masdan mo kasi yung senyas ni Onin. Ang sabi niya, sabuyan natin ng tubig yung sigbin para umalis siya. Yun ba ang sinasabi niya? Sabay-sabay nilang sinabuyan ng tubig ang sigbin. Dahil takot sa tubig ang alaga ng aswang, kaya umaatungal ito kapag nababasa ng tubig at lalong nagalit sa kanila. Kaya lamang ay wala itong magawa at hindi kayang lumusong sa tubig. Naku po, lalo siyang nagwawala sa galit.
Chu! Chu! Umalis ka na rito, Sigbin! Tantanan mo na kami! Lumayas ka rito! Layas! Patuloy na sinabuyan nila ng tubig ang halimaw. Dahil nababasa ito ng tubig, ang pakiramdam ng Sigbin ay napapaso siya, kaya nagpasya itong iwan na lamang ang 3 bata. Lumayo na ito sa kanila at tumakbo patungo sa kasukalan at tuluyan nang nawala roon. Dahil tuluyan na silang iniwan ng halimaw, kaya umahon na rin sa tubig ang 3 bata. Hindi na rin itinuloy ni na Estong at Onin ang kumuha ng bagungon, kundi pinili na lang nilang umuwi na lamang. Ganon din si Dagul, na hindi man lang nagawang magpasalamat kina Onin at Estong sa ginawa nitong pagtulong sa kanya. Ikaw na bata ka. Pinag-alala mo ko. Saan ka ba naggaling? Sumenya si Onin at sinabi ng bata sa kanyang ina na kasama niya ang kaibigang si Estong para manguha sana ng mauulam na suso. Kaya lamang ay may halimaw na umatake sa kanila na ayon kay Dagud ay isang sigbin. Diyos ko po, mabuti na lamang at walang masamang nangyari sa inyo. Kung bakit kasi kung saan ka nagpupunta eh. Sigurado ka ba, Apo, na Sigbin ang nagpakita sa inyo? Tumango si Onin at minestra pa ng bata sa kanyang lolo ang itsura ng hayop na kanilang nakita. Diyos ko po, Sigbin nga yun, ang alaga ng aswang. Kung ganun po pala, Itay, totoo po ang balita na may gumagalan na aswang nga sa lugar na ito. Ganun na nga, Adela. Nagbalik na sila uli para maggasik ng lagim. Matagal-tagal na rin yon na may napatay ng aswang dito sa baryo natin. At ngayon, ay handa na naman silang maggasik ng lagim. Kung kailan matagal ng patay ang antingero na dati nagtatanggol sa mga taga rito. Delikado po pala kapag dumami ang mga aswang. Baka marami mapahamak, lalo na't wala na si Tata Goryo, ang matikas na antingero dito sa baryo natin. Ama ka, Adela. Wala ring pinasahan si Tata Goryo ng kanyang kakayahan para pumatay ng mga aswang. Ang balita nga ang taglay niyang anting-anting ay isinama ng kanyang pamilya sa kanyang kabaong dahil walang sino man ang may gustong kumuha nun upang magpatuloy ng kanyang misyon. Alam po kasi nilang hindi madali maging isang antingero, kaya pinili na lang nilang wag na lang yung isalin sa miyembro ng kanilang pamilya. Yun nga lang, mas naging malaking problema kaya lumakas ang puwersa ng kampo ng kadiliman dito sa ating baryo dahil walang pwedeng lumaban sa kanila. Kapag dumami na at ganap nang namugad ang mga aswang sa ating baryo, mangangailangan tayo ng bagong tagapagligtas. Huwag ka nagbibiro ng ganyan, Onin, ha? Sinasabi mong gusto mong ikaw ang maging tagapagligtas? Apo, malabo namang mangyari yon dahil nga wala kang anting-anting. Ang maaari lang humarap at lumaban sa mga kampo ng dilim ay yung may mga taglay na agimat o mutya para harapin ang mga kampo ng kadiliman. At wala tayo nun, Apo. Kaya imposibleng mangyari yon sa'yo, anak. Natahimik na lamang ang bata na si Onin, pero sa kanyang sarili at sa kalooban niya ay nais niyang mangyari yon at matupad. Subalit sa paanong paraan, yun ang hindi rin niya nalalaman. Ang bagay na yon na inaasam-asam ni Onin ay dala niya hanggang sa kanyang pagtulog. Nagiging bahagi yon ng kanyang panaginip, kaya minsan sa kalagitnaan ng gabi ay naaaalimpungatan si Adela. Naririnig niyang umuungol na tila nahihirapan ang kanyang anak. Agad niya itong nilapitan at tinapik-tapik upang magising. Onin! Onin, anak, gising! Gumising ka, anak! Gising! Ngunit tila malalim ang pagkakatulog ng bata at hindi ito magising-gising. Kaya kinagat ng ina ang isang daliri sa paa ni Onin. Ay, salamat at nagising ka na. Masakit ang daliri mo sa paa. Abay, natural. Kinagat ko para magising ka.
Napakunot ang noo ng bata. Hinawakan pa ang hinlalaking daliri sa paa na kinagat ng kanyang ina. Paano ba naman? Ang hirap-hirap mong gisingin. Teka, ano ba ang napapanaginipan mo, anak? Napangiti si Onin sa tanong ng kanyang ina. Saka isa-isang iminuestra na may kasamang paggalaw ng mga kamay kung anong napanaginipan ng bata. Agad naman yung naunawaan ni Adela. Ayon, sinasabi ko na nga ba? Hanggang sa panaginip talaga ay gusto mo maging tagapagtanggol at kalabanin ng mga aswang. Ngiti lamang ang naging tugon ng bata. Sadyang tumanim sa isipan ni Onin ang tungkol sa magiging kalagayan ng kanilang baryo sakaling dumami ang mga kampon ng kadiliman. Bilang isang batang ang tanging hangad ay kapayapaan at katahimikan, kaya kung magkakaroon ng pagkakataon ay nais niyang maging tagapagligtas. Yun nga lang, gaya ng sinabi ng kanyang lolo Pasiano, ay imposibleng mangyari yun dahil wala siyang taglay na kapangyarihan upang harapin ang mga nilalang na mula sa kadiliman. Samantala, ang sigbin na minsan ay nagpakita at umatake sa tatlong bata ay nakakulong at alaga nina Cordoba at Sabino. Sila ang mag-among inatasan ng kanilang Panginoon upang ang baryo na kanilang kinaroroonan ay maging baluarte ng mga aswang. Si Cordoba ay hindi lang basta aswang, kundi siya man ay may dugong engkanto. Isa siyang rebeldeng engkantado na pinarusahan at itinapon sa kadiliman, subalit pinili niyang sumama sa mga aswang kung saan ay binigyan siya ng katungkulan. Yun kasi ang dahilan ng kanyang pagiging rebeldeng engkantado, dahil hindi siya binibigyan ng mas mataas na tungkulin na ikinasama ng kanyang loob. Malaki ang utang na loob ko sa pinuno ng kadiliman, Sabino. Kaya gagawin ko ang lahat na gusto niyang ipag-utos sa akin. Dapat lang naman, Cordoba, dahil malaki ang tiwala sa'yo ng ating Panginoon. Oo, tama ka. Tiwala na hindi ibinigay sa akin ng dati kong mga kalahi, ang mga lahing engkanto. Kaya, ipakita mo na karapat-dapat ka sa tiwala at tungkuling ibinigay sa'yo. Oo, Sabino, at ang nais ko ay mas lalo pa tayong lumakas dahil ibig kong makaganti sa mga lahing engkanto. Malaki ang atraso nila sa akin dahil itinakwil nila ako. Talagang hindi na naaalis sa isipan mo ang makaganti sa kanila. Sobrang nasaktan ako sa kanilang ginawa, kaya dapat lamang na matikman nila ang aking puot. Sama ako na 10 sa'yo, Cordoba. Maaasahan mo ako. Andito lamang ako para tulungan ka. Salamat, Sabino. At ang nais ko ay ganap na nating masakop ang baryo Dalisay para sa baluarte na ating bubuin na lalong magpapalakas sa ating pangkat. Darating yan, Cordoba. Darating yan. Dahil hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Siyempre, lahat ng panukala mo na papabor sa kadiliman ay kanyang susuportahan. Yun talaga ang aking inaasahan, Sabino. Nasa iyo na ang lahat ng pagkakataon, Cordoba. Dahil matagal ng patay ang antingero na dati tumutulong sa mga taga-baryo Dalisay. Wala nang magtatanggol sa kanila. Kaya malaya nating magagawa ang ating plano na walang makikialam at hahadlang sa atin. Samantala, ang naging panaginip ng batang si Onin ay nagdulot din ng pagkabalisa sa kanyang inang si Adela. Kaya nasabi yun ng babae sa kanyang ama. Ano ka ba naman, Adela? Normal lang sa mga bata ang mag-isip ng ganyan. Pero itay, iba po ang apo nyo. Kahit gustuhin man niya, ay imposibleng mangyari yon. Sabi ko nga,
may kakaibang kapangyarihan lang ang maaaring gumawa ng ibig niya. Yun na nga po ang inaalala ko, Itay. Paano kung biglang mangyari? Nagpapatawa ka ba? Paano mangyayari yon? Wala naman sa lahi natin ang pagiging antingero. Ewan ko po ba, Itay? Hindi ko maipaliwanag kung bakit ako kinakabahan. Ay nako, Adela. Kung ano-ano kasi ang pumapasok sa isipan mo, ipanatag mo na nga yung isip mo. Yun nga po ang ginagawa ko. Kaya lamang ay may pagkakataong hindi ko maalis na hindi mabalisa. Teka, nasan nga pala si Onin? Nasan ang apo ko? Nagpaalam po sa akin, Itay. Maglalaro lang daw po sila ng kaibigan niyang si Estong. Nga, ang sabi ko sa'yo, ganyan lang talaga ang mga bata. Iniisip nila lahat ay laro. Akala niya laro pa rin yung sinasabi niyang gusto niyang maging katulad ni Tatagor yung antingero. Hayaan mo, makakalimutan din ng apo ko yung bagay na yan. Sana nga po, Itay. Dahil alam kong hindi yun magiging madali. Kaya huwag mong bigyan ng problema ang sarili mo. Sadyang mahilig lamang magpantasya at mag-isip ng imposible ang mga bata. Sa kabilang dako ay kanina pa naghihintay si Onin sa kaibigang si Estong. Naiinip na rin siya sa paghihintay sa kaibigan. Wala ring katiyakan kung darating pa ito. Tumayo sa pagkakaupo si Onin sa isang malaking bato. Lilibangin na lamang muna niya ang kanyang sarili habang inaabangan ang pagdating ni Estong. Nakakita siya ng mga nagliliparang tutubi at paru-paro. Naaliw siya sa panonood sa mga ito at nainganyo siyang manghuli gaya ng ginagawa nila minsan ng kanyang kaibigan. Sinubukan niyang manghuli ng tutubi. Nakita niya ang isang malaking tutubi na dumapo sa isang ligaw na halaman. Marahan siyang lumapit upang hulihin yon sa pinakabuntot nito. Kaya lamang, nang huhulihin niya na, ay biglang may bumato sa tutubi, kaya lumipad yun. Naroon pala si Dagul at mang-iinis na naman sa kanya. Pati ba tutubi? Gusto mong pagtripan, Onin? Hayang ka na naman, Mr. Ungol eh. Hindi naman kita maintindihan eh. Wala pa naman si Estong para magpaliwanag ng mga sinasabi mo. Ano ba sinisenyas mo? Tinataboy mo ba ako? Nawag ako dito? Tumango si Onin. Hindi man niya naririnig ang sinasabi ni Dagul, pero may kakayahan si Onin na basahin ang buka ng bibig ng kausap. Kaya naiintindihan ni Onin ang sinabi ng batang kaharap. Nanloloko ka yata eh. Naririnig mo yata yung sinasabi ko sa'yo eh. Hindi ka totoong pipi at bingi. Ginugood time nyo lang ako ni Estong eh. Kumunot ang noo ni Onin, pero naiirita ang bata na naroon si Dagul. Ang gusto niya ay umalis na ito dahil sadyang hindi naman sila nagkakasundo. Maaaring naroon lamang si Dagul kung nandun din si Estong. Kaya nag-isip si Onin ng paraan kung paano mapapaalis ang batang kinaiinisan niya. Hanggang may naisip siya. Ano tinuturo mo, Onin? Ano nakikita mo? Ano? Sigbin? May nakikita kang sigbin na tumago sa mga damo? Umango si Onin at nagkunwaring takot at takma na sanang tatakbo papalayo. Naku po, anak naman ng teteng oh. Ako yata talaga ang puntirya ng sigbin na yun. Diyan ka na nga, Onin. Bahala ka ng atakihin ng sigbin. Sisibat na ako. Nagmamadaling tumakbo na papalayo si Dagul. Napahalakhak naman si Onin dahil nagawa niyang lokohin ang batang pasaway. Malaki ang takot nito sa sigbin dahil minsan na siyang hinabol. Nakahinga ng maluwag si Onin nang makaalis na si Dagul. Nag-iisa naman siya at mukhang hindi na darating ang kaibigang si Estong. Kanina pa siya sa kakahuyang yon na malapit sa taniman ng mga bakawan. Nag-aalala siya na baka hinahanap na siya ng kanyang ina. Kaya nagpasya na si Onin na umuwi na lang muna.
Sa ibang araw na lamang siya babalik. Binagtas na niya ang daan papauwi. Medyo maputik ang daan ng araw na yon dahil umulan nung gabi, kaya maingat sa kanyang paghakbang ang bata. Habang naglalakad ay nakarinig siya ng huni ng palaka. Alam niyang pangkaraniwan ng ganong tunog ng palaka sa ganoong lugar, lalo na kapag merong mga tubig. Kaya lamang pakiwari niya ay kakaiba ang tunog ng palakang kanyang naririnig. Iniligid niya ang kanyang paningin at pilit na sinundan ang ingay ng palaka na sa pakiwari niya, ang tunog nito ay tila umiiyak. Hanggang sa nakita ni Onin ang isang palaka na nanaganan ng mabigat na kaputol ng sanga ng puno. Nagpupumilit na makaalpas sa pagkakadagan ng sanga ang maliit na hayop. Ngunit hirap ito at sunod-sunod ang kokak na tila humihingi ng tulong. Nakadama ng habag si Onin sa palaka. Binuhat niya ang tuyong sanga ng puno na nakadagan sa katawan ng palaka. Nang maiangat yon ni Onin, ay agad na lumundag ang palaka papalayo. Noon niya napansin na hindi pangkaraniwan ang kulay ng palaka. Kung dati palakang kulay itim o kulay lupa ang nakikita niya, ang palakang yon ay tila kulay dilaw. Animo, isang palaka na albino dahil sa mapusyaw na kulay ng katawan. Sinundan niya ng tingin ang palakang patalon-talon na lumayo sa kanya. Saka bigla itong tumigil. Saglit pa ay tila merong lumabas na usok sa katawan ng palaka. Ang usok ay naging hugis tao hanggang sa mabuo ang isang imahe ng isang babae. Hanggang sa naging malinaw ang itsura nito. Isang magandang babae yon na nakasuot ng puti at manipis na mahabang damit. Nanlaki ang mga mata ni Onin. Hindi niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Ibig niyang sumigaw, kaya lamang alam niyang walang boses na lalabas sa kanyang bibig. Nais niyang tumakbo, kaya lamang tila napako ang kanyang mga paa at hindi niya yon maihakbang. Isang diwata ang nagpakita kay Onin. Nakita ng diwata ang pagkamangha at takot sa muka ng bata. Huwag kang matakot. Hindi ako isang masamang nilalang. Hindi bumubuka ang bibig ng diwata, subalit pumapasok sa isipan ni Onin ang sinasabi ng diwatang kaharap. Alam kong hindi ka nakakapagsalita at nakakarinig, kaya nakikipag-usap ako sa iyo sa pamamagitan ng aking isipan. Matamang nakatingin lamang si Onin sa diwata. Malinaw na malinaw sa kanya ang nais sabihin nito dahil pumapasok yon sa kanyang isipan. Kaya nagpatuloy ang diwata sa kanyang mga sasabihin kay Onin. Nagagalak ako na nakilala kita, Onin. Isa kang napakabait na bata. Hindi ka natakot at nagdalawang isip na tulungan ako nang maipit ang katawan ko sa kahoy. Ako ang palakang nakita mo kanina. Matagal na akong pagala-gala sa lugar na ito dahil meron akong hinahanap. Nakatitig lamang si Onin at patuloy na nakikinig. Bawat sinasabi ng diwatang kaharap ay malinaw na pumapasok sa kanyang isipan. Ikaw ang mapalad na bata, Onin, upang pagkalooban ng pambihirang kakayahan at katangian. Handa kong ibigay sa iyo ang mutya ng palaka. Nanlaki ang mga mata ni Onin at napakunot ang noo dahil nun lang niya narinig ang tungkol sa mutya ng palaka. Tama ang narinig mo. Mutya ng palaka. Merong pambihirang katangian ng mutya ng palaka. Bibigyan ka niya ng lakas para lumaban sa mga nilalang ng kadiliman. Lalo na ang pagtatanggol dito sa inyong baryo na nakatakdang guluhin at sakupin ng rebelding inkantado mula sa aming lupain. Ikaw ang hahadlang sa kanya upang hindi siya magtagumpay sa kanyang masamang plano. Kailangan mong bigyan ng proteksyon ang inyong mga kababaryo.
sa kanilang ihahasik na kasamaan. Kaya bago ako tuluyang umalis, Onin, ay ibibigay ko na sa iyo ang mutya ng palaka. Ilahad mo ang iyong kamay upang tanggapin ang mutya. Inilahad ni Onin ang kanyang kamay at sa isang saglit ay biglang lumitaw sa kanyang palad ang isang maliit na butil na tila bato at nagliliwanag. Isubo mo yan, Onin. Kailangan ipasok mo yan sa iyong katawan upang magbigay sa katauhan mo ng kakaibang enerhiya at kakayahan at magkaroon ng pambihirang lakas at katangian. Sige na, isubo mo na ang mutya ng palaka. Ibinuka ni Onin ang kanyang bibig, saka iniangat ang palad upang ipasok ang mutya sa kanyang bibig. Nang nasa bibig na ito ng bata, ay tuloy-tuloy na pumasok sa katawan. Kasabay noon ay naglaho na ang diwata. Nagpalinga-linga pa si Onin sa paligid, subalit sadyang wala na ito. Hindi pa rin makapaniwala ang bata sa mga nangyari. Iba rin ang pakiramdam niya ng mga sandaling yon. Gaya ng sinabi ng diwata, ay magbibigay ito sa kanya ng kakaibang pakiramdam at katangian. Bagay na nararamdaman niya. Wari niya'y may kakaiba ring lakas ang kanyang mga bisig. Pinagmasdan pa niya ang kanyang mga palad. Seryosong pinagmamasdan ng bata ang kanyang mga braso nang biglang may naramdaman siyang dumampi sa kanyang likuran. Sa pagkagulat ay napasuntok si Onin sa gawing likuran niya. Buti na lang at hindi tinamaan ang naroroon. Yun ay walang iba kundi si Estong na nagpunta rin sa lugar at kanina pa niya hinihintay. Oh, Onin! Relax ka lang. Muntik mo na akong masapak eh. Masyado ka naman yatang magugulatin ngayon. Bakit ba ngayon ka lang kasi, Estong? Kanina pa kita hinihintay. Nanlaki ang mga mata ni Estong. Hindi siya makapaniwala. Unang pagkakataon na nagsalita si Onin at narinig din ang sinabi niya. Maging si Onin ay hindi rin makapaniwala sa pangyayaring yon. OMG! Onin! Ang astig mo! Nakakapagsalita ka na at naririnig mo na rin ako. Himala! Ang galing naman! Teka, paano nangyari yun? Bakit nakakapagsalita ka na? Saka naririnig mo na rin ako. Ha? Ewan ko. Hindi ko rin alam eh. Pwede ba yung ganon? Hindi mo alam? Siyempre, may dahilan yan. Sandali, kanina parang may kaharap ka eh. Kasi nakatitig ka sa gawi dyan sa mga halaman. May kasama ka ba kanina? Ha? Wala, Estong. Oni naman, pati pa ba ako paglilihiman mo pa? Sino ba yung kasama mo kanina? Ano kasi? Nag-aalala si Onin kung kailangan ba niya yung sabihin sa kanyang kaibigan. Si Estong ang tanging kakampi niya at nakakaunawa sa kanya. Sunod sa kanyang ina at si Lolo Pasiano. Oh, sasabihin mo ba sa akin kung sino kasama mo o hindi? Oo na. Estong, sa atin na lang to ah. Isang diwata yung kasama ko kanina. Ano? Okay ka lang ba? Sure ka bang diwata yun? Baka mamaya kung sinong babae lang yun naligaw dito sa lugar natin. Hindi, Estong. Diwata talaga siya. Kitang-kita ko kung paanong yung palakang tinulungan ko ay naging isang magandang diwata. Tsaka, Estong, meron siya sa aking ibinigay na mutya. Pinalunok niya sa akin. At yun ang dahilan kung bakit nakakarinig na ako at nakakapagsalita. Hala, totoo ba sinasabi mo, Onin? Oo nga, Estong. Maniwala ka. Ba't naman ako magsisinungaling? Saka dahil sa ibinigay sa aking mutya, pwede nang matupad yung pangarap ko, Estong. Ano? Ano namang pangarap yun, Onin? Eh di, ang maging tagapagligtas, ako ang lalaban sa mga aswang na nanggugulo dito sa ating baryo. Ang angas talaga nun, Onin. Ang galing mo talaga. Pero promise mo sa akin ha, huwag mong sasabihin kahit kanino yung kwento ko sa'yo. Atin-atin lang yun ha. Oo.
Promise ko, sa atin lang yun. Nagkahiwalay na ang magkaibigan. Hindi makapaniwala si Estong sa mga sinabi sa kanya ni Onin. Nang makarating na sa kanilang bahay si Onin at dinatnan niyang nasa sala at nakaupo ang kanyang lolo Pasiano na nananabako. Samantalang nasa kusina naman ang kanyang ina. Onin, apo! Magkasama ba kayo ni Estong? Hindi sumagot si Onin. Nakatingin lamang ito sa kanyang lolo. Mula naman sa kusina ay lumabas ang kanyang ina. May dala itong merienda. Banana Q yun na paborito ni Onin. Tamang-tama pala ang dating mo, anak. May niluto akong merienda na paborito mo. Nanatiling nakatayo lang si Onin. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula at kung paano niya sasabihin sa kanyang ina at lolo ang isang himala na nangyari sa pagkatao niya. Kaya ilang katagalang ang sinabi niya para ipaalam na nakakapagsalita na siya. Kain po tayo ng niluto ni inay. Natulala si Lolo Pasiano nang marinig na nagsalita ang apo. Napatingin at tahimik lang si Adela habang ang luha ay namumuo sa gilid ng mga mata. Onin, apo! Tama ba yung narinig ko? Ikaw yung nagsalita! Nakakapagsalita ka na, anak. Opo, inay. Nakakapagsalita na po ako at naririnig ko po kayo. Patakbong lumapit si Adela sa kanyang anak. Niyakap ito ng maigpit habang umaagos ang luha sa mga mata. Anak, paano nangyari yon? Paano kang nakakapagsalita? Hindi ako makapaniwala na mangyayari ito, apo. Sabihin mo sa amin ng inay mo, paano nangyari yon na nakakarinig at nakakapagsalita ka na? Inisa-isang ikwento ni Onin sa harap ng kanyang ina at lolo ang buong pangyayari. Bagamat mahirap paniwalaan, subalit batid nilang hindi gumagawa ng kwento ang bata, kundi ang sinabi nito ay ang katotohanan. Kaya lamang, bilang ina, ay naroon ang pag-aalala. Baka may ibang kapalit yan, anak. Diwata nagbigay sa kanya ng mutya. At kung may kapalit man, hindi yun para ikapahamak ni Onin. Ako rin daw po ang nakatakdang magtanggol sa mga taga-baryo laban sa kampo ng kadiliman na manggugulo dito. Kaya Lolo Pasiano, natupad na rin po yung pangarap ko na maging tagapagligtas. Ano ba yan? Lalo lang ako ngayon natatakot dahil hindi madali ang obligasyong nasa balikat mo, anak. Nay, alam ko pong hindi po ako pababayaan ng diwata na yon, maging ng mutya ng palaka. Basta gawin mo lang kung ano ang tama, apo. Dahil pinagkatiwalaan ka para gumamit ng mutya. Ibig lang sabihin, namumukod tangi ka. May nakita siya para sa iyo ibigay ang mutya ng palaka. Kaya siguro mutya ng palaka ang ibinigay niya sa'yo ay upang makapagsalita ka dahil kilala ang palaka sa pagiging maingay, lalo na kapag tag-ulan. Kahit ano pa ang dahilan, Adela, ang mahalaga doon ay mababago na ang buhay ng aking apo. Magiging normal na siya, gaya ng ibang mga bata. Teka nga pala, may iba pa bang nakakaalam ng tungkol sa mutya ng palaka na ibinigay sa'yo ng diwata, Onin? Si Estong po, Nay. Ang kaibigan ko po. Pero wag po kayo mag-alala, Nay. Hindi po matabil ang dila niya kaya alam kong wala po siyang ibang pagsasabihan. Samantala, sa lugar kung saan nagpaplano ang dalawang pakawala ng kadiliman, nakarating sa kanilang kaalaman ang ginawa ng isang diwata. Pinaghandaan din nila tayo, Sabino. Anong ibig mo sabihin, Cordoba? May napili na sila para humarang sa ating gagawing pag-asik ng kasamaan. Ibig mo sabihin may pipigil sa atin? Ganun na nga. Ha? Sinusubukan nila tayo. Gusto yata nila isang malaking kaguluhan. Kung ganun ang ibig nila,
ibibigay natin yon sa kanila. Tama ka, Cordoba. Mamayang gabi, papakawalan natin ang ating mga alaga. Tama ka. Tingnan na lang natin kung may magagawa at sinasabi nilang kanilang pinili upang maging tagapagligtas. Ngayon pa lang, alam kong magtatagumpay tayo. Dapat lang. Dahil pinagsalib na lakas ng engkanto at kampon ng kadiliman ang meron tayo kumpara sa kanila. Ipapadala natin sa Baryo Dalisay ang ating mga alagang sigbin. Samantala, hindi hinayaan ni Lolo Pasiano na hindi mapaghahandaan ni Onin ang tungkuling ibinigay sa kanya ng diwata. Kaya mula sa mga luma nitong gamit ay may kinuha ang lolo ng bata upang ibigay yon sa kanyang apo. Isang tsako na yari sa magaan na metal ang sandatang ipapagamit ni Lolo Pasiano sa kanyang apo. Dati na pong ipinahawak niyo sa akin to, Lolo ah. Tama ka, Apo. At minsan na kitang tinuruan na gamitin ang tsako na yan. Yan lang kasi ang sandata na maaari kong ituro sa iyo dahil wala yang talim at tulis. Kaya ko po itong gamitin, Lo. Ang bawat tatamaan po nitong tsak po malaking buko lang mapapala. Pwede rin po mabasag ang kanyang bungo. Tama ka, Apo. Kaya magiging malaking tulong sa iyo ang armas na tsako. Bagamat kumbinsido na si Lolo Pasiano sa kakayahan ni Onin, dahil nga sa mutya ng palaka, ay hindi naman maalis-alis sa ina ng bata ang mag-alala. Bagay na normal lamang sa isang ina. Itay, talaga bang kailangan ni Onin na gawin yon? Anak, si Onin ang siyang pinagkatiwalaan ng diwata. Ibig sabihin, may nakita silang katangian sa anak mo na wala sa iba. Pero Itay, ayoko po mawala ang anak ko sa akin. Hindi ko po kakayanin yon. Bakit ba ganyan ang sinasabi mo, Adela? Hindi magiging madali ang gampaning nakaatang sa kanya, Itay. Magtiwala na lamang tayo, anak. Pinipilit ko pong isipin ng ganon, Itay. Kaya lamang, hindi pa rin po maalis sa akin ang hindi matakot. Panalangin. Yun ang tangi mo magagawa, Adela, para sa kaligtasan ni Onin sa anumang kakaharapin niyang pagsubok. Tahimik ang gabing yon sa Baryo Dalisay. Bilog ang buwan at kapag ganong pagkakataon, ay madalang ang mga taong lumalabas ng bahay. Dahil yon sa pamahiin na kanilang kinalakihan. Ayon sa kanila, ay malakas ang kapangyarihan ng kampon ng kadiliman kapag bilog ang buwan. Kaya mas pinipili ng mga taga-baryo ang wag nang lumabas ng bahay kung gabi. Yun naman ang pagkakataong hinihintay ng dalawang alagad ng kadiliman upang isugo ang kanilang mga alaga at maghatid ng gulo at kilabot sa baryo. Nagsalimbayan ang pag-alulong ng mga aso, hudyat ng lagim at kilabot na unti-unting gumagapang sa baryo. Isang grupo ng mga sigbin ang tumatakbo at naghahanap ng kanilang mabibiktima. Kaya lamang, dahil sa pamahiin sa baryo, ay halos walang aninong makikita na gumagala sa kalye. Subalit ang ingay na likha ng mga sigbin ay naririnig ng mga residente. Ang tanging ginagawa nila ay sumilip sa bintana o anumang siwang sa loob ng kanilang bahay. Onin, ano bang ginagawa mo dyan? Nay, ang dami pong halimaw. Ano ka mo? Anong halimaw? Sigbin, Nay. Ganyan po yung hayop na umatake sa amin ni na Estong. Mga alaga sila ng aswang. Nag-uusap ang mag-ina nang makarinig si Onin at Aling Adela ng malakas na sigaw ng isang babae mula sa labas ng bahay. Ang sigaw ng babae na sundan ng iba na humihingi rin ng tulong. May sinasalakay ang mga sigbin, Nay! Kailangan nila ng tulong! Ba't ka tumayo, anak? Anong gagawin mo? Hindi ko po kayang pakinggan lang ang kanilang paghingi ng tulong, Nay, na wala po akong gagawin. Anak! Sandali! Dito ka lang! Adela,
Huwag mong pigilan ang bata. Tay, sabi mo nga bata, di ba? Kaya hindi dapat gawin ni Onin ang humarap sa mga sigbin. Nag-usap na tayo, Adela, tungkol sa bagay na ito. Saka wag po kayo mag-alala, Nay. Kaya ko naman po talaga eh. Akala mo lang yon, anak. Adela, magtiwala ka sa anak mo. Saka baka nakakalimutan mo na nakakarinig at nakakapagsalita na ngayon si Onin. At dahil yon, sa tulong ng diwata na nagkaloob sa kanya ng mutya. Oo nga naman po, Nay. Baka po kapag hindi ko po sinunod ang bilin sa akin ng diwata, ay mawala po ang kapangyarihan ng mutya at maging pipi at bingi na po ko uli. Tama at sinabi ng anak mo, Adela. Dahil ang pagiging tagapagligtas at gagawin niyang pagtulong sa baryo ay bahagi ng kasunduang tinanggap niya at hindi niya yun dapat mabaliwala. Hindi na nakasagot pa si Adela dahil may punto ang kanyang ama. Ayaw din niyang bumalik sa pagiging pipi at bingi ang kanyang anak. Sige po, lumabas ka na at tulungan mo mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipagtanggol mo ang mga naaapi. Salamat po, Lolo Pasiano. Nay, kailangan ko na pong gawin to. Sige, anak. Pero, doblihin mo ang iyong pag-iingat. Opo, Nay. Kinuha ni Onin ang tsako na ibinigay sa kanya ni Lolo Pasiano. Buong tapang at buo ang loob na lumabas si Onin ng kanilang bahay. Minsan pa'y narinig niya ang hiyawan at paghingi ng tulong ng mga tao na nasa panghanib dahil sa pagsalakay ng mga sigbin. Nariyan na ako! Akong bahala sa inyo! Kitang-kita ni Onin ang pagsalakay ng sigbin na tila ibig wasakin ang mga dingding ng bahay nang nais niyang biktimahin. Sigbin na mabaho! Ako ang harapin mo! Huwag ang mga taong walang kalaban-laban sa inyo! Nanlilisik ang mga mata at nakahandang atakihin siya ng halimaw na sigbin. Kaya naman, inihanda ni Onin ang hawak na tsako. Ipinaikot-ikot niya yon at handang ihataw sa sigbin na aatake sa kanya. Umaatungal ang sigbin na sumunggab kay Onin, subalit sinalubong niya yon ng malakas na hataw gamit ang armas na tsako. Tumama ang kabilang bahagi ng tsako na gawa sa metal sa ulo ng halimaw. Lalong nagwala ang hayop at umatungal ng malakas. Subalit kasunod nun ay bigla itong humandusay, saka biglang nangisay. Sinundan ng iba pang sigbin ang pag-atake kay Onin. Subalit kung anong nangyari sa unang sigbin ay ganun din ang sinapit ng iba. Humandusay ang mga nilalang ng dilim nang tamaan ng tsako ni Onin, pagkaraang mangisay at tuluyang nawalan ng buhay. Kala nyo hanggang dyan lang pala kayo, mga halimaw na sigbin! Dahil sa mga nangyari sa ilang sigbin na umatake kay Onin, ay tila nabahag ang buntot ng iba pa, kaya umurong ang mga ito. Hoy! Saan kayo pupunta ha? Hindi pa tayo tapos! Magsimbalik kayo rito! Nang umurong na ang iba pang mga sigbin, ay saka pa lamang umuwi ng kanilang bahay si Onin. Malaki ang ngiti na sinalubong ng kanyang Lolo Pasiano. Samantalang pagkabahala naman ang agad na makikita sa muka ni Aling Adela. Anak, okay ka lang ba ha? Wala ba masakit sa'yo? Hindi ka ba nasugatan o nakalmot ng sigbin? Wala po akong sugat, Nay. Ayos na ayos po ako. Nagtakbuhan po yung mga sigbin. Diyos ko, mabuti naman kung ganun. Apo, ibig sabihin ay kaya mo. Opo, Lolo. May mga napatay po akong sigbin. Ang galing po ng tsako nyo. Hindi, Apo. Ikaw ang magaling. Dahil kahit hindi ka biyasa, ay nagamit mo ng tama ang armas. Malamang po, dahil na rin po yun sa tulong po ng mutya. Tama ka, Apo. Tinutupad lamang ng diwata ang naging pangako niya sa'yo. Pero dapat mong isipin na simula pa lang ang nangyari kanina, may higit pang engkwentro na darating. Maaaring mas mahirap at mas komplikado. Alam ko po yun, Lolo, at nakahanda po ako.
Hindi nagustuhan ng dalawang alagad ng dilim ang naging pag-urong ng mga alaga nilang sigbin. Ibig sabihin lamang, Cordoba, ay hindi pangkaraniwan ang umahadlang sa mga plano natin. Napag-alaman ko na isa lamang siyang paslit na bata. Ano ka mo? Isang batang paslit? Ganun na nga. Isang bata na may taglay na pambihirang galing sa pakikipaglaban at pagharap sa mga kampon ng dilim. Kung ganon, mahusay pumili ang diwata na pagbibigyan niya. Pero sabi ko nga sa iyo, Sabino, hindi siya uubra kapag tayo na mismo ang humarap sa kanya. Aba, dapat lang. Dahil nakakahiya kung isang paslit lamang ang magiging katapat natin. Nais kong makita ang batang yun. Gusto mo siyang makaharap? Tama ka, Sabino, upang mapag-aralan ang kanyang kahinaan. Dahil nais makaharap ni Cordoba ang batang pinili ng diwata, nahahadlang sa kanilang mga plano, kaya gumawa ito ng paraan. Dito sa may mga bakawan, ayon sa aking napagtadungan, madalas may mga batang nagagawi rito para maglaro. Magmabaka sakali akong makita sa rito. Hindi ko man kilala kung sino siya. Tsak namang mararamdaman ko yun dahil sa lakas na meron siya galing sa diwata. At masasagap yun ang aking naturalesa bilang isang kalahating engkantado. Nagpaikot-ikot si Cordoba sa may taniman ng bakawan hanggang isang bata ang kanyang makita roon. Boy, sandali. Ako ba ang tinatawag nyo? Oo, may tatanong lang sana ako sa'yo. Ano yun? May kakilala ka ba rito na batang may kakaibang katangian? Ibig kong sabihin yung mahilig siyang tumulong at magtanggol ng kanyang kapwa. Naku, wala pong ganun dito. Ang mga bata po dito duwag. Ako lang po ang matapang. Talaga? May naging kaibigan ka man diwata? Okay lang ba kayo? Ano ba diwata ang sinasabi nyo? Wala namang ganun eh. Ang tanda-tanda nyo na nagpapaniwala pa kayo sa mga diwa-diwata na yan. Nakakatawa ka naman, Manong. Diyan ka na nga. Mukhang may sapa ka sa utak eh. Iniwan na ni Dagul si Cordoba. Nakaramdam siya ng inis dahil pakiwari niya ay nabastos siya ni Dagul. Walang hiyang batang yun ah. Pinagtawanan ako at sinabihan pa akong may sapak sa kokote. Dapat pala, pinatikim ko ng sapak. Bastos na bata. Walang modo. Hindi ganun ang batang tutulungan ng diwata. Alam ko yon. Isa pa, wala rin naman akong naramdamang kakaiba sa kanya. Kundi nakakagalit lamang siya. Bigong umalis ng lugar na yon si Cordoba. Hindi niya nakita ang kanyang pakay. Saka hindi rin nagawi ng lugar na yon si Onin dahil pinagbawalan ng kanyang ina na umalis ng bahay. Anak, mas mainam na narito ka para makapagpahinga. Nay, gusto ko po sanang kumuha po ng bagungon. Hayaan mo ng lolo pasyano mo na kumuha ng suso. Kaya ko naman pong gawin yun, Nay. Anak, kailangan mo ng dobling ingat. Dahil nga sa ngayon ay hindi ka na isang pangkaraniwang bata. Ngayon pa po ba kayo mag-aalala sa akin, Nay? Hindi po ako pababayaan ng mutya ko. Hindi mo dapat iaasa lahat sa mutya ang kaligtasan mo, anak. Paano kung pumalpak yan? Di paano ka na? Basta, kailangan mo pa rin ang labis na pag-iingat. Narinig ni Lolo Pasiano ang pag-uusap ng mag-ina, kaya nakialam na ang matanda. Ikaw talaga, Adela. Hindi kita maintindihan. Tay naman, para po ito sa kaligtasan ng anak ko. Ilang ulit ko bang sinasabi sa'yo na magiging okay lamang ang bata? Kaya huwag kang masyadong mapahala. Lolo, masyado po kasing nervyoso si nanay eh. Abay, ewan ko ba dyan sa nanay mo? Pero matanong nga kita, Adela.
Meron pa bang ibang dahilan kung bakit ganyan na lamang ang pag-aalala mo para kay Onin? Tay, anak ko po si Onin. Gusto ko lamang po na laging ligtas siya. Pero iba ang kutob ko sa ginagawa mo, anak. Wala pong ibang dahilan, itay. Kaligtasan lamang po ng anak ko ang laging una sa akin. Dahil hindi ko po kakayanin kapag nawala at may masamang nangyari kay Onin, itay. Nasa ganoong pag-uusap sina Lolo Pasiano at Adela, nang minsan pa ay isang pamilyar na boses ang kanilang narinig. Itay, nandyan na naman siya. Wala talagang kasawa-sawa. Upang hindi na tuluyang magalit at magwala ang may-ari ng boses na kanilang narinig, kaya lumabas na lang sila ng bahay. Akala ko pinagtataguan niyo na naman ako. Hindi po namin gagawin yon, senyora. Asan na? Asan na ang kailangan kong pera? Senyora, napag-usapan na po natin yan na ibibigay na lang po namin kapag meron na. Ay nako, puro kayo ganyan. Puro pangako. Pero napapako naman. Kaya hindi na ako naniniwala. Ibigay niyo na ang bayad niyo sa utang niyo. Ang hirap niyo naman pong pakiusapan, senyora. Hindi na maaari sa akin ang pakiusap na sinasabi niyo. Hindi ko may pambibili sa tindahan ng pakiusap na yan. Ang kailangan ko ngayon ay pera. Nasaan na? Dahil sa narinig ni Onin na pakikipag-usap ng ina at mataas na boses ng senyora, kaya lumapit na sa kanila ang bata. Senyora, pasensya na po kayo ah. Talagang wala pa po kaming pambayad eh. Sandali lang. Hindi ba't pipi ka? Hindi ka nakakapagsalita, hindi ba? Paano ka nang nakakapagsalita? Ay, ano po eh, Ipinagamot ka, no? Opo. Anak nang, sinasabi ko na nga ba? Nagagawa niyong ipagamot at magbayad ng mahal sa doktor. Pero yung utang niyo, hindi niyo mabayad-bayaran. Kuwan po, senyora. Hindi po ako pinagamot. May tumulong lang po sa aking diwata. Ay, nako. Huwag niyo nga akong lokohin. Anong diwata sinasabi mo? Anong akala mo sa akin? Naniniwala sa mga ganyan? Ang kailangan ko ngayon ay pera. Kung nakakaya niyong ipagamot at gumastos na malaki para dito sa anak mo, Adela, kaya niyo ring bayaran ako. Senyora, wala pa nga kaming pera sa ngayon. Hindi umalis na kayo dito sa bahay niyo. Iwan niyo na dahil sa akin na itong bahay at lupa niyo. Abay, hindi naman ho maaari yon. Bibigyan ko na lamang kayo ng 2 linggo. Kapag di pa kayo nagbayad, magsasama na ako ng pulis para palayasin kayo dito. Tinatakot niyo ho ba kami, senyora? Hindi. Dahil talagang gagawin ko yon. Dahil mga balasumas kayo. Marunong kayong umutang. Hindi naman kayo marunong magbayad. Biglang tumalikod na ang matandang maniningil. Galit ito dahil wala pa ring nakuwang bayad sa utang sa kanyang sinisingil. Habang naglalakad ang senyora at binabagtas ang daan patungo sa kalye na kung saan nakaparada ang sasakyan niya, ay nakaramdam siya na tila may sumusunod sa kanya. Ano kaya yun? May kaluskos ako naririnig ah. May sumusunod yata sa akin. Handa ka. Baka guni-guni ko labang yon. Pinalakas ng matandang babae ang kanyang loob, pero minsan pa'y muli na naman niyang napakinggan ang mahinang kaluskos. Nakasunod pa rin talaga siya. Ano ba yung buwisit na yon? Teka nga lang. Di kaya yun yung sinasabi dati pa ni Pasiano na merong aswang dito sa kanilang lugar. Naku po, wag na masyada. Ang kaluskos na naririnig ni Senyora Leticia ay nadagdagan pa ng iba pang ingay. May kakaibang ungol na rin siyang naririnig. Hindi niya na napigilan pa ang sarili na tignan yon. Lumingon siya at ganun na lamang ang kanyang sindak dahil sa nilalang na tumambad sa kanyang harapan. Napasigaw ng malakas ang matandang babae. Ah! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Hindi malaman ni Senyora Leticia ang gagawin dahil sa pagkatakot
ay paupo siyang bumagsak sa lupa. Ang halimaw na nasa kanyang harapan ay may nakakatakot na itsura dahil sa malalaki at namumulang mga mata. Meron ding malaking bibig na puno ng matatalas at maliliit na pangil. At nakabukas na tila handa siyang sagpagin anumang oras. Isang kakaibang uri yun ng aswang na gumagala sa baryo Dalisay. Maawa ka sa akin. Huwag mo ko kakainin. Kahit anong kailangan mo, ibibigay ko sa iyo. Kung pera, meron ako dito. Ibibigay ko lahat sa iyo. Huwag mo lamang akong patingin. Maawa ka. Patuloy naman sa pag-atungal ang aswang na nasa kanyang harapan. Pinagmamasdan ang kabuuan ng matandang babae. Inaamoy-amoy pa ito. Ang paglapit ng nakakatakot na mukha ng halimaw sa mukha ng senyora ay lalong nagpanginig ng buong pagkatao nito. Akmang sasakmalin na ng nakakatakot na nilalang si senyora nang biglang dumating ang tumatakbong si Onin na sinundan pala ang senyora. Bitiwan mo siya! Ako ang harapin mo! Dala ng batang tagapagligtas ang tiyako na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo Pasiano. Huwag mong saktan si senyora! Pakawalan mo siya! Tila ayaw namang umalis ng halimaw sa harapan ng matandang babae. Patuloy lamang na nakatitig sa kabuuan nito. Kaya lumapit si Onin sa kampon ng kadiliman. Buong lakas at bilis na pinaikot-ikot sa ere ang kanyang hawak na tiyako. Saka inihataw ito sa ulo ng aswang na nasa harapan ng matandang babae. Yan ang dapat sa'yo! Matigas ang ulo mo! Nasaktan ng halimaw dahil lumikha ng sugat sa ulo ang tama ng tiyako. Umatungal ng malakas ang kampon ng kadiliman. Bago pa umatake kay Onin, ang nakakatakot na nilalang ay isa pang malakas na hataw ng tiyako ang kanyang pinakawalan. Tumama yon sa mukha ng aswang. Tumalsik pa ang dugo nito sa katawan ng senyora. Yak! Kadiri! Dahil sa matinding tama ng tiyako, ay nahilo ang aswang. Lumakad ito na gumigewang-gewang hanggang sa tuluyang mabuwal at bumulagta sa lupa. Ha! Todas ka ngayong aswang ka! Iniligtas mo ko, Onin. Salamat. Maraming salamat sa iyo. Ginawa ko lang naman po ang nararapat, senyora. Dahil nasa panganib po ang buhay nyo. Hindi ko naman po hahayaang meron pong mamatay dahil sa kasamaan ng mga aswang na gumagala dito sa baryo. Hindi ko alam kung paano ko makakaganti sa ginawa mong pagliligtas sa akin. Sabihin mo, kahit na ano, para makabayad man lang ako sa iyong ginawa. Ang gusto ko lang naman po wag na po kayo magalit sa nanay at lolo ko. Handa naman po kaming magbayad. Kaya lang po, wala po pa talaga kaming pera sa ngayon Pwede po ba yon? Abay, oo naman. Hayaan mo. Hindi na ako magagalit sa kanila kahit na kailan. Saka pakisabi na lang na wag na nila bayaran ang kanilang utang. Bayad na sila. Ha? Talaga po, senyora? Oo, din. Yun ang sabihin mo sa nanay at lolo mo, ha? Kalimutan na nilang may utang sila sa akin. Yung ginawa mong pagliligtas sa akin, sobra-sobra ng kabayaran yon. Dahil kung hindi sa ginawa mo, baka nasa bituka na ako ng aswang na yon. At lahat ng may utang sa akin ay nagbubunyi na dahil patay na ako. Kaya sabihin mo sa nanay at lolo mo, okay na ang lahat. Bayad na sila. Quits na kami. Ha? Talaga po? Sige po, senyora. Maraming salamat po talaga. Teka, sandali lang. Huwag ka na munang umalis. Onin, maaari bang samahan mo ko hanggang doon sa may sasakyan ko doon sa labasan? May bagyaring natatakot kasi ako. Baka mamaya dyan may kasama pa ang aswang na yon at bigla na labag akong atakihin. Yun lang po ba? O sige po, wala pong problema. Ihahatid ko po kayo, senyora. Pwede ba? Kapag pupunta ako dito sa baryo nyo para maningil sa mga may utang sa akin dito, pwede bang samahan mo na rin ako, Onin, para matiyak ko na ligtas ako? Sige po.
Pero may kondisyon po ko. Ano yon, Odin? Huwag niyo pong susungitan yung mga sinisingil niyo Kasi po, kaya may umatake rin po sa inyong aswang. Galit po kasi sila sa maiingay. Kaya kayo po ang kanyang pinagtitripan. Aba, gayon ba yun? O sige, Odin, tatandaan ko yung sinabi mo. Kasi ayoko pang mamatay. Gusto ko pang mabuhay ng matagal at marami pa akong sisingiling may utang sa akin. Agad na ibinalita ni Onin sa kanyang nanay at lolo ang napag-usapan nila ni Senyora. Idinitalye niya rin ang dahilan kung bakit nasabi yon ng matandang babae na wala na silang utang na dapat bayaran. Aba, sa isang banda, ay mainam na rin yun, Adela. Di ba ga? Wala na tayong poproblemahing utang kay Senyora Leticia. Kaya lamang, tiyak nakakalat ang tungkol sa ginawang pagliligtas sa kanya ni Onin. Nay, hindi na po natin maitatago yun. Kasi po sa mga susunod po na araw, kapag may tinulungan ako, malalaman na rin po nila. Tama ang anak mo, Adela. Tay, ayoko lang po sana na maging magulo ang buhay ng anak ko. Pero hindi na natin maaalis na talagang karugtong na ng ginagawang pagliligtas ni Onin sa mga taga-baryo na panghimasukan na ang kanyang buhay. Yan nga po, Itay. Yan po ang ikinakatakot ko. Isipin na lang natin na isang biyaya ang dumating na ito sa anak mo. Hindi rin natin siya maaaring ipagkait, lalo na kung para sa kapayapaan at kapakanan ng mas nakararami. Sapagkat ang balita ay singbilis ng kidlat, kaya agad na kumalat sa buong baryo ang ginawang pagliligtas ni Onin kay Senyora Leticia. Mismong ang senyora na rin ang nagkalat ng balita. Ipinagmamalaki niya ang ginawang pagliligtas sa kanya ng bata. Ang katibayan sa balitang yon ay nasundan pa. Dahil sa muling pagliligalig ng mga kampon ng kadiliman sa iba't ibang sulok ng baryo Dalisay. Gaya ng dapat asahan, ay agad na dumarating si Onin dala ang kanyang tiyako upang iligtas ang mga nilalang na nasa panganib dahil sa mga aswang na walang tigil sa paghahatid ng takot at kaguluhan. Tay, umalis na naman po ba si Onin? Oo anak, hindi na natin siya mapipigilan at maaawat pa. Ito na ang bagong buhay ng aking apo. Malalim na buntong hininga na lamang ang nagawa ni Aling Adela. Mabigat man sa loob niya ang bagong gampanin ng anak, wala na silang magagawa pa. Minsan pa'y hindi naging lingid sa kaalaman ng dalawang kampon ng kadiliman ang kumakalat na balita, lalo na't batid nilang ang batang si Onin ang magiging hadlang sa kanilang mga plano. Usap-usapan ang ginagawang pakikialam ng batang yun sa ating mga ginagawa, Sabino. Madalas bigo ang ating mga kampon dahil sa batang nagmamagaling. Akala ko ba nilalakad mo tungkol sa kanya? Oo, Sabino. Pero mailapang pagkakataon. Hindi ko pa siya nakikita. Gusto mong ako naman ang siyang humanap sa kanya? Sige, gawin mo. At baka ikaw ang makatsamba sa kanya. Dahil sa usap-usapan at marami nang nakakakilala kay Onin, kaya naging madali para kay Sabino na alamin ang tirahan ng bata. Subalit nang puntahan yun ni Sabino, ay tanging si Lolo Pasiano lamang ang inabutan sa bahay. Anong kailangan mo sa apo ko? Bakit mo siya hinahanap? Mahalagang bagay po, Lolo. Ano nga ba yon? Saka ngayon lang kita nakita dito sa baryo namin. May itatanong pa sana si Lolo Pasiano sa lalaking kaharap. Subalit, tinutukan siya nito ng baril. Gulat at nanlaki ang mga mata ng matandang lalaki. Sandali! Anong ginagawa mo? Lolo, wag po kayo kikilos na masama. Simple lang naman ang ibig ko mangyari. Sasama kayo sa akin. Sandali! Sino ka ba? Ba't kailangan ko sumama sa'yo? Wag nang marami pang tanong. Sumama ka na lang ng maayos. Hindi na nakapalagpas si Lolo Pasiano
Isinama siya ni Sabino at ipinresenta kay Cordoba. Nakagapos sa mga kamay ng matandang lalaki. Ano ka ba, Sabino? Ang bata ang kailangan natin. Bakit gurang ang dala mo? Huwag mong sabing tumanda siya habang nasa sasakyan mo. Hoy, joke ba yun, Cordoba? Pero, bakit nga matanda ang isinama mo rito? Dahil wala ang bata. Itong lolo niya lang ang naroon. Kaya siya ang isinama ko. Pakawalan niyo ako! Hindi naman pala ako kailangan niyo! Mga hinayo pa kayo! Tanda, dahil nga ikaw ang isinama ko. Kaya malamang hanapin ka ng apo mo. Sa ganong paraan, magiging madali para sa amin na makita siya. May punto ka ron, Sabino. Kahit paano, ay may utak ka pala. Oo naman, Cordoba. Ano ba akala mo sa akin? Sige, ikulong na ang matandang yan. At dapat makarating din sa batang apo niya na narito ang lolo niya. Gagawin ko yon, Cordoba. Kaya wala na tayong kahirap-hirap para hanapin ang bata. Kapag nandito na siya, mapipigilan na natin ang pakikialam niya. Isa pa, maaagaw na natin sa bata ang bagay na ibinigay sa kanya ng diwata. Kaya siya nagkaroon ng pambihirang lakas at kapangyarihan. Tama ka, Sabino. Ngayon pa lang ay naiinip na akong makaharap ang batang sinasabi mo. Samantala, sa bahay ni Naonin ay walang tigil sa pag-iyak si Aling Adela nang malaman na nawawala ang kanyang ama. Saan po ba nagpunta si Lolo Pasiano, Nay? Anak, may nakakita sa kanya na may lalaking nagpunta raw dito at isinama ang lolo mo. Sino pong lalaki yun? Dayo lang dito sa baryo natin, anak. Wala akong maisip na dahilan kung bakit kinuha niya ang lolo mo. Ang alam ko ay wala siyang kaaway. Mabait na tao ang Lolo Pasiano mo, anak. Nay, di po kaya dahil po sa ginagawa ko? Naisip ko nga rin yan, anak. May nagagalit po sa akin at hindi nila gustong ginagawa kong pagtatanggol at pagtulong sa mga taga rito sa baryo. Ang tanging magagalit lamang sa iyo ay ang mga gumagawa ng masama dahil takot na mahuli ang kanilang mga kalokohan. Tama po kayo, Nay. Mga kampo ng dilim. Sila po kaya yun, Nay? Tama ka. Posibleng sila nga, anak. Dahil ayaw nilang pinakikialaman mo at hinahadlangan ang pag-ahasik nila ng kasamaan. Lalo na't may masama silang pinaplano para sa baryong ito. Ano pong gagawin natin, Nay? Paano po natin makikita at tutulungan si Lolo? Hindi ko rin alam, anak. Hindi ko alam. Naguguluhan na ako. Nasa ganung pag-uusap ang mag-inang Adela at Onin nang makarinig sila na tila may bumato sa kanilang bahay. Ano po yun, Nay? Parang may bumato sa bahay natin. Sandali, at titignan ko lang. Sasamahan ko na po kayo. Lumabas ng bahay ang mag-ina. Nakita nila ang isang papel na nakabalot sa bato na nasa may pinto ng kanilang bahay. Pinulot yun ni Adela. May nakasulat doon. Binasa niya ito. Hawak ko matandang si Pasiano. Kung nais niyong makitang buhay pa siya, kailangan magpunta ka sa lugar na nakasulat dito. Ikaw, Onin, ang apo ng matanda ang kailangan namin makita sa address na nakasulat. Dapat sa lalong madaling panahon. Kung ayaw mo makitang wala ng buhay ang lolo mo. Nay, nasa panganib po si Lolo Pasiano. Pero, bakit ikaw lang ang gusto nila magpunta sa address na nakasulat dito sa sulat? Siguro po, ako lang po ang kailangan nila, Nay. Hindi pwedeng ikaw lang, anak. Delikado yun. Kailangan kasama mo rin ako. Nay, sundin na lamang po natin ang nariyan po sa sulat. Anak, baka mapahamak ka. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Kaya ko po ang sarili ko. Saka isa pa, nasa katawan ko pa rin po ang mutya ng palaka. Walang masamang mangyayari sa akin. Saka hindi po ako pababayaan ng Diyos, Nay. Lalo na't ililigtas ko po si Lolo.
Onin, anak. Kung kailangan triplehin mo, ang iyong pag-iingat ay gawin mo, anak. Hindi ko kaya na may mangyayaring masama sa'yo. Opo, Nay. Saka alam ko rin po talaga na poprotektahan po ako ng diwatang nagbigay po sa akin ng mutya. Siguro, nandyan lang po siya lagi para po alalayan at gabayan ako. Hindi na rin ipinilit pa ni Aling Adela ang sarili niya na sumama kay Onin. Hinayaan na lamang niyang pumunta ng mag-isa ang bata. Kaya lang, nang naglalakad na siya patungo sa lugar na nakasulat sa papel, ay nakita siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Estong. Onin, saan ba punta mo at nagmamadali ka? May mahalaga akong patutunguhan, Estong. Saan nga? Sama naman ako. Naiinip kasi ako sa bahay eh. Mula nang makakita ka at magkaroon ng mutya, hindi na tayo nakakapaglaro. Paano? Lagi kang busy sa dami ng mga dapat mong tulungan. Pasensya ka na talaga, Estong, ha. Ganun talaga eh. Kasama yun sa pagkakaroon ko ng mutya eh. Ang mabigat na obligasyon na ibinigay sa akin. Kaya nga eh. Tara, isama mo na lang ako sa lakad mo ngayon. Gusto kong ma-experience kung paano harapin yung mga masasamang nilalang eh. Estong, delikado yung gagawin ko. Sus, andyan ka naman para protektahan ako eh. Kaya pwede mo ako maging sidekick. Sige na, Onin. Para ka namang di kaibigan yan eh. Pambira ka naman, oo. Estong, baka kasi mahirapan ka lang eh. Ito naman oh. Sige na. Nung di ka pa nakakarinig at nakakapagsalita, ako lagi kasama mo eh. Ako nagtatanggol sa'yo kay Dagul. Tapos ngayon, porkit may powers ka na, ayaw mo man lang akong pagbigyan na sumama sa'yo. Grabe ka talaga sa akin, best friend. Parang ayaw mo na ako maging kaibigan dyan eh. Nakakatampo ka na eh. Hindi naman sa ganun, Estong. Sige na, Onin. Promise, hindi ako magiging pasaway sa'yo. Napaisip si Onin. Ngayon lang nakiusap ng ganun ang kanyang kaibigan. Sa katamaan sinabi ni Estong na siya ang laging tagapagtanggol sa mga batang nangaaway dati sa kanya. Gusto niyang makaganti sa naging kabaitan noon ni Estong sa kanya. Kaya pumayag na rin siya sa gusto ng kaibigan. Yes! Talagang iba ka, Onin. Walang bawian ha. Isasama mo na ako ha. Oo nga, pero hindi ko alam kung makakabalik kaagad tayo. Ayos lang yun. O tara na, baka gabihin tayo eh. Medyo malayo pa yung pupuntahan natin. Teka, saan ba tayo pupunta? Ililigtas natin si Lolo Pasiano. May dumukot sa kanya. At baka kung anong gawin nila sa lolo ko. Grabe naman yun. O tara na, bago pa may gawin silang masama kay Lolo Pasiano. Ilang oras din ang ginawang paglalakbay ng dalawang bata hanggang sa makarating sila sa lugar na nakasulat sa papel. Isang lumang bodega ito na narito sa gitna ng malawak na kakauyan. May ganitong bodega pala rito. Hindi ko alam yun ah. Oo nga, Estong. Ngayon ko lang din narating ang lugar na ito. Sigurado ka bang nandito ang lolo mo, Onin? Yun kasi ang sabi sa sulat ni na nakabalot doon sa may bato. Anong sunod natin gagawin? Maiwan ka rito, Estong. Ako muna ang lalapit doon sa may gate nitong bodega. Ako lang kasi ang gusto nilang makita eh. Kung kasama kitang lalapit, baka kung anong gawin sa'yo. Saka mas okay na nandito ka. Para kung ano man ang mangyari, maaari kang bumalik sa baryo natin para sabihin kay inay ang nangyari. Okay. Sige, dito lang muna ako. Magmamatyag na lang ako dito. Iniwan na ni Onin ang kaibigan niyang si Estong. Lumapit na ang bata sa gate ng lumang bodega. Nang ganap nang nakalapit si Onin sa may gate, ay biglang lumitaw si Sabino at agad na hinila si Onin papasok sa loob. Kitang-kita ni Estong ang pangyayaring yon. Hala, naku po. Dinala na rin sa loob ng bodega si Onin. Buti na lang pala at pumayag ako magpaiwan dito. Ano kayang gagawin nila sa kaibigan ko? Siguro naman, kayang-kaya nang ipagtanggol ni Onin ang sarili niya at si Lolo Pasiano. Dito na muna ako maghihintay sa labas. Samantala, sa baryo Dalisay naman, mula nang iwan ni Onin ang kanyang ina, ay hindi na mapalagay si Aling Adela. Balisa
at labis itong nag-aalala para sa anak at sa kanyang ama. Diyos ko, ano na kayang nangyayari sa anak ko? Nagkita na kaya sila ng lolo niya? Ang hirap ng ganito. Hindi ko alam kung okay pa ba sila o baka may nangyari ng masama sa kanila. Kinakain na ng labis na pagkabahala at pag-aalala ang damdamin ni Aling Adela kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang isipan. Hindi maaari na mananatiling naghihintay na lamang siya ng balita. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Samantala, balikan naman natin ang nangyayari sa loob ng bodega. Aha! Ikaw pala ang batang pasaway na yon. Sabi ko naman sa iyo, Cordoba, mapapadali ang trabaho natin. Tingnan mo, hindi na tayo nagpapakahirap pang hanapin ang batang ito. Siya ang kusang nagpunta rito para sunduin ang kanyang lolo. Kaya lamang, nagkamali ka ng akala, bata. Akala mo ba, dahil narito ka na, ay pakakawalan na namin ang lolo mo? Sinungaling pala kayo eh. Nasaan ang lolo ko? Gusto ko siyang makita. Huwag kang magtaas ng boses. Kalma lang, bata. Andito siya at buhay na buhay pa. Naiinip na nga siya sa paghihintay sa'yo. Sige na, Sabino. Isama mo siya. Dalhin natin sa kulungan ng kanyang lolo. Sa isang maruming silid na bahagi ng malaking bodega, ay isinama roon ni Sabino at Cordoba ang batang si Onin. Nakagapos ang matandang lalaki nang makita niya. Ayan ang lolo mo. Humihinga pa. Magsama kayo dyan. Magsama kayo sa inyong reunion. Apo, anong ginawa nila sa'yo? Wala po, lolo. Ayos lang po ako. Sigurado ka ba na wala silang ginawa? Hindi ka ba nila sinaktan? Hindi po. Kayo po, lolo. Okay lang po ba kayo dito? Pinapakain po ba nila kayo? Wala pa kami pinapakain dyan. Dahil hindi naman niya kumakain ng sariwang lamang loob ng hayop o kaya naman ay ng tao. Ano? Yun ang pagkain nyo? Oo, Apo. Dahil hindi lang sila basta masasamang tao, kundi mga halimaw din sila, mga lahing aswang. O ayan, nagmarites na sa'yo ang lolo mo. Ngayon, kilala mo na siguro kung sino kami na binabangga mo. Iwan na muna natin ang dalawang yan dito, Cordoba. Mahalaga mag-usap muna tayo. Sa katsak namang hindi na makakalabas sa mga yan. Dahil kontrolado ng ating kapangyarihan ang buong lugar na ito. Iniwan ng dalawang kampon ng kadiliman ang maglolo. Lumabas na sila ng lugar na pinagkulungan sa mga ito. Iba ang pakiramdam ko sa batang yon, Sabino. Anong iba, Cordoba? Anong iba ang ibig mo sabihin? May tinatago siya. At yun na nga ang mutya na bigay ng diwata. Yun ang dapat nating makuha sa kanya, Cordoba. Dahil yun ang nagbibigay sa kanya ng pambihirang kakayahan para hadlangan ang mga plano natin. Yung gurang, wala tayong pakialam sa kanya. Ginamit lang naman natin siya para makuha ang bata na yon. Tama ka, Cordoba. Pero dahil nga maglolo sila, kaya damay na rin siya. Ang gagawin natin ay pahihirapan natin ang matanda para ibigay niya ang kung anumang mutya na galing sa diwata. Samantala, silipin naman natin ang maglolo sa kanilang kinalalagyang kulungan. Apo, hindi ka dapat pumayag na dalhin ka rito. Lolo, gusto ko lang po matiyak na ligtas po kayo. Bakit wala kang ginawa para harapin sila? Dahil ayoko pong malaman nila ang tungkol po sa lakas na meron ako. Kaya pinili ko po makapasok sa mismong lugar nila para magiging madali po para sa akin na harapin sila. Amang, sa palagay ko meron na rin silang nalalaman tungkol sa kakayahan mo. Lolo, kung ganyan po, kailangan na po nating makaalis dito.
bago pa po sila bumalik at gawin po nila ang kanilang masamang balak sa atin. Pero Apo, paano tayo makakaalis sa lugar na ito? Ang mutya po na nasa katawan ko, siya ang kailangan kong hingan ng tulong. Sige po, gawin mo kung paano tayo matutulungan ng mutya. Pumikit si Onin at inisip niya ang mutya na nasa loob ng kanyang katawan. Saka siya nagsalita. Mutya ng palaka, mula sa mahal na diwata, tulungan niyo po kami. Paano po kami makakaalis dito ng lolo ko? Biglang nagliwanag ang katawan ng bata at sa isang iglap ay naging palaka si Onin. Subalit ang tsako na nakasiksik sa short ng bata ay nanatili roon. Nakita yon ni Lolo Pasiano kaya dinampot niya ito. Apo! Aba! Naging isang palaka ka! Hala! Oo nga po, Lolo Pasiano! Kokak! Kokak! Ikaw lang ang maaaring makalabas dito sa pinagkulungan sa atin. Kapag nakalabas ka, mas makakakilos ka po. Kaya ginawa kang palaka ng mutya. Tama po kayo, Lolo. Maiwan po muna kayo dito. Kokak! Kokak! Kailangan malaman ko po kung ano ang talagang pinaplano ng dalawang yun. Kokak! Kokak! Nagawang makalabas ni Onin na nasa anyo ng isang palaka sa kwartong pinagkulungan sa kanila. Dumaan siya sa siwang ng pintuan. Nakita niya sina Cordoba at Sabino na nag-uusap kaya lumapit siya sa mga ito. Walang kaalam-alam ang dalawa na napapakinggan niya ang pinag-uusapan nila. Yun ang kailangan nating gawin, Sabino. Ang makuha sa batang yon ang bagay na pinagbumula ng kanyang lakas mula sa diwata. Sakaling hindi niya ibigay, tatakutin natin siya. Magpapalit tayo ng anyo ng pagiging aswang para magkunwaring dalapain natin ang kanyang lolo para mapilitan siyang isuko ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Tama ka. Kapag nakuha na natin ang bagay na nagbibigay ng lakas sa bata, wala nang hahadlang sa ating mga plano. Tsak, mapapakinabangan pa natin yun. Magbibigay yun sa atin ng karagdagang kapangyarihan. Balikan natin ang maglolo Cordoba para magawa na natin ang ating plano. Subalit sa pagbabalik ng dalawa ay ganoon na lamang ang kanilang pagkagulat dahil nag-iisa na sa loob ng kulungan si Lolo Pasiano. Nasaan ang bata? Nasaan ang apo mo, Gurang? Paanong nawala siya? Anong ginawa niya? Bakit ko sasabihin sa inyo, mga gunggong? Naisahan tayo, Sabino. Talagang ang kakaibang taglay na kapangyarihan ng batang yon. Pero alam ko nandito na siya. Hindi siya basta-basta makakaalis dito. Lalo na't naiwan ang kanyang lolo. Mapapalabas natin ang batang yon, Sabino. Ako ang bahala. Biglang nagbago ang anyo ni Cordoba. Naging nakapangingilabot at mabangis na aswang ito, saka lumapit sa matandang lalaki. Ngayon, tanda. Tingnan ko lang kung hindi lilitaw ang iyong apo. Bata, kung nasan ka man ngayon, ngayon din ay mamamatay na ang lolo mo. Isang kagat ko lang sa leeg niya, babaha ang dugo at matatapos ang buhay niya. Iya kung nasa kamad, bata. Hawak namin ang buhay ng lolo mo. Hindi kami magdadalawang isip na patayin siya. Isang palaka ang biglang tumalon sa harapan ni Sabino. Palundag-lundag ito. Sandali, saan galing ang palakang ito? Paano nakapasok dito ang isang palaka? Apakan mo ang palakang yan, Sabino. Wag! Maawa ka naman sa palaka! Napatingin si Sabino kay Cordoba. Agad nilang naisip ang dahilan ng pagtutol ng matanda. Cordoba, ang palaka. Malamang siya ang apo ng matandang ito. Tama ka, Sabino. Talagang may kakaibang galing ang bata. Bago pa saktan nila ang palaka, ay biglang nagbago ang anyo nito. Naging si Onin
At nang makita ni Lolo Pasiano ang pagbabalik tao ng apo, ay agad niyang inihagis ang hawak na tsako at nasalo naman yon ng bata. Gamitin mo yan, Apo! Pagkatapos na masalo ni Onin ang armas na tsako na inihagis ng lolo niya, ay mabilis niyang pinaikot-ikot yun sa ere at buong lakas na inihataw sa halimaw na si Cordoba. Tumama ito sa muka ng aswang. Ikinagulat naman yun ni Sabino, kaya siya man ay nagpalit na rin ng anyo. Naging nakakatakot at mabangis na aswang na rin ito upang tulungan si Cordoba. Hindi mo kami kaya, bata! Nagkabali ka ng binangga! Masasama kayo! Wala kayong ibang gusto kundi ang manggulo at magdala ng kasamaan sa aming baryo! Dahil yun ang misyon namin, gagawin namin balwarte ang baryo nyo. Dapat mamayani ang lahing aswang na siyang sasakop sa mundo. Nababaliw na kayo mga kampo ng kadiliman! Hindi mangyayari ang mga sinasabi nyo! Mga baliw! Mga demonyo! Gamit ang armas na tsako, ay walang tigil si Onin sa pakikipagpambuno sa dalawang aswang. Matindi ang naging engkwentro nila. Hindi patatalo sina Cordoba at Sabino. Subalit, hindi naman papayag si Onin na magtagumpay ang kasamaan. Samantala, sa labas ng lumang bodega, kung saan naghihintay si Estong, nagulat siya nang makita niya ang nanay ni Onin. Sumunod pala si Aling Adela na ngayon ay bakas sa muka ang labis na pag-aalala. Diyos ko po! Ikaw lang pala! Akala ko kung sino! Andito ka rin pala, Estong! Opo, isinama po ako ni Onin. Nasaan si Onin ngayon? Nasa loob po siya ng lumang bodega na yan. Ililigtas po niya ang kanyang lolo. Kaya lang, hindi pa rin po sila lumalabas eh. Ganun ba? O sige, papasok ako sa loob. Naku, wag na po, Aling Adela. Delikado po dyan. Hindi na nagawa pang pigilan ni Estong si Aling Adela. Dumiretso ito sa loob ng lumang bodega at malayang nakapasok sa loob. Samantala, halos parehong pagod at patana ang katawan ni Onin at ng dalawang nilalang na kampon ng kadiliman. Pare-pareho na silang nangihina. Nasa isang sulok lang noon si Lolo Pasiano na nananatiling tahimik dahil hindi rin niya alam ang gagawin. Ayaw niyang makialam sa mga nangyayari dahil wala rin siyang magagawa. Bakit ganun? Hindi ko pa rin sila magawang talunin kahit taglay ko na ang mutya ng palaka. Cordoba! Nahihirapan lang tayo sa batang yan! Hindi ko rin may paliwanag sa Bino. Ang lakas niya ay halos kapantay lang ng ating lakas. Dahil sa panghihina, ay nagbalik sa dating anyo sina Cordoba at Sabino sa anyo ng pagiging tao. Subalit, pinilit ni Onin ang sarili na tumayo upang ituloy ang pakikipagtuos kina Cordoba at Sabino. Nakapasok na ng sandaling yon si Aling Adela sa kinaroroonan ng anak. Anin? Anak! Nay, bakit po kayo nandito? Diyan lang po kayo! Huwag po kayo lalapit dito! Nanlaki ang mga mata ni Cordoba nang makita niya ang nanay ni Onin. Ganun na lamang ang kanyang pagtataka. Maging si Aling Adela ay natahimik at tila natulala nang makita si Cordoba, lalo na nang magtama ang kanilang mga mata. Ikaw? Ikaw ang ina ng batang ito? Cordoba, kilala mo ba babae yan? Oo, Sabino. Siya si Adela. Kung di ako nagkakamali, siya ang babaeng mortal na ikinikwento mo sa akin na naging karelasyon mo. At nagbunga ang pagmamahalan namin. Ano? Ibig sabihin, anak mo ang batang yan? Nay! Nay! Ano po sinasabi nila? Naiiyak na nakatingin si Aling Adela kay Onin, pero wala nang dahilan para itago pa niya ang katotohanan sa bata, pati na rin sa kanyang amang si Lolo Pasiano, na wala ring alam sa mga nangyayari. Dahil ang alam nito
ay biktima ng panggagahasa ang kanyang anak. Onin anak, totoo ang sinasabi nila. Ang lalaking yan nakaharap mo na si Cordova. Siya ang iyong ama. Nay, hindi po totoo yan. Masama po siya, Nay. Hindi ko rin alam, anak, kung bakit siya nagkaganyan. Paano ngang isang engkantado ay naging isang masama at naging kampo ng kadiliman? May dahilan ang lahat, Adela. At handa kong sabihin at ipaliwanag yun. Kaya sa mga pagkakataong yun, ay ipinaalam na ni Cordova ang dahilan kung bakit ang engkantado na kagaya niya ay naging isang masama. Dahil yun sa kanyang pagrerebelde, dahil sa kanyang mataas na ambisyon, sumanib siya sa puwersa ng kadiliman. Hindi po. Hindi ko po matatanggap na maging ama ang katulad niyang masama. Onin anak, matagal na akong nasasabik sa'yo. Buong akala ko hindi na tayo magkikita pa. Dahil isinumpa ako ng iyong ina. Hindi kasi ako naging tapat sa kanya. Inilihim ko noon ang totoo tungkol sa pagiging engkantado ko. Pero ngayong nalaman kong may pamilya ako, handa kong talikuran ng kasamaan. Makasama lamang kayo. Totoo ba ang sinasabi mo, Cordova? Cordova, hindi magugustuhan ng Panginoon natin ang ibig mo. Wala na akong pakialam. Mas mahalaga sa akin ang pamilya ko. Nasa ganong pag-uusap sila, nang lumitaw ang isang diwata. Ang diwatang nagbigay ng mutya ng palaka kay Onin. Narinig ko ang mga sinabi mo, Cordova. Narito ako para tulungan ka. Kung talagang pinagsisisihan mo na ang pagiging isang rebeldeng engkantado at handa ng iwan ang kasamaang bumalot sa pagkatao mo, ay tutulungan kita. Oo, mahal na diwata. Para sa aking pamilya, kay Adela at kay Onin, gusto kong makasama sila. Handa akong magbago. Sa isang iglap, kumumpas ang diwata, sabay turo kay Cordova. Nagliwanag ang katawan nito at mula sa katawan ay lumabas ang itim na usok. Kahayagan ng pag-alis ng itim na espiritu sa katawan ng lalaki. Kasabay noon ay ang pagbabago naman ng anyo ni Sabino na naging itim na palaka at hinagis ng diwata sa labas upang hindi ito makialam. Cordova, gaya ng pinili mo, mamumuhay ka gaya ng normal. Makakasama mo ang iyong mag-ina. Subalit ang iyong anak na si Onin ay mananatiling kakaiba dahil kailangan siya ng Baryo Dalisay. Siya ang tanging pag-asa upang mapanatili ang kapayapaan at maging tagapagligtas ng mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Nauunawaan kita, mahal na diwata. Hangad ko ang inyong kaligayahan at kapayapaan. Sana'y mabuhay kayo ng lubos na umaapaw ang pagmamahalan sa inyong mga puso. Naging napakabilis ng mga pangyayari. Sa isang iglap ay natapos ang mga tanong sa isipan ng lahat sa kanila. Naging maunawain naman ng isa't isa upang tanggapin ang katotohanan sa kanilang mga pagkatao. Sabik si Onin sa ama, kaya agad niyang natanggap ang amang si Cordova na nangako ng pagbabago. Dahil naroon pa rin ang pagmamahal ni Adela sa lalaki, hindi naging mahirap para tanggapin ito. Naunawaan naman ni Lolo Pasiano ang lahat at wala siyang ibang hinangad kundi para sa kaligayahan ng kanyang anak at apo, lalo na ang magkaroon ng buong pamilya. Naging masalimuot man ang mga pangyayari sa kanila, ang mahalaga sa dulo ng mahabang paglalakbay ay may naghihintay na liwanag at kasiyahan para sa kanilang mga buhay. Maging pagkakaroon ng isang pamilya na inaasam nila. Lagi nating tandaan na bahagi ng buhay ang mga pagsubok at malulubak na daan sa paglalakbay.
Dito tayo patatatagin at palalakasin bago pa natin makamtan ang hinihintay natin na kaligayahan.